Gaano nga ba kalinis ang international vessels pagdating sa mga basura? Plastic, papel, tatapon na natin. Ito yung garbage store. At makikita nyo dito is meron tayong 4 na color. Food waste, papers, mga metal, at itong mga plastic. Yo, what's up? Panibagong dokumentary na naman dito pa rin sa Buhay Barko. At nandito pa rin tayo ngayon sa area ng Indonesia. At sa mga nagdaan nating videos ay umabot ito ng mga million views at marami nang nakapanood at marami na ding nagtatanong kung saan nga ba napupunta ang mga basura dito sa barko at kung gaano nga ba ito kalinis. Sa videong ito ipapasilip natin sa inyo kung gaano kami kasensitive dito sa international vessels pagdating sa mga basura. Kung saan ba ito tinatapon, kung saan ba ito sinisegregate, or itinapon lang ba ito sa dagat? Maraming nagtatanong kung yung mga basura dito namin sa barko is tinatapon ba namin sa dagat? Or kaya daw malinis yung barko namin dahil lahat ng basura is nasa dagat. Bago po yan, sa video ito kung makikita ninyo, nandito pa rin tayo sa ika-4 na palapag nitong barko. Kung mapapansin ninyo, merong mga ganito dito sa barko. Stainless hawakan. Ang purpose po niyan is kung maalon ang panahon, lahat ng mga crew dito hahawak. Dito sa barko, pagdating sa mga basura is inaayos namin yan, nilalagay namin sa tamang lagayan or gumagamit kami rito ng color coding. Dito mapapansin nyo na gumagamit kami ng color coding. Dito sa pula ay ang mga papers and rugs at dito naman sa yellow, itong mga plastic. At makikita nyo dito is meron tayong 4 na color. Itong green, pula, blue, at saka yellow. Itong yellow, ito yung para sa mga plastic. Itong blue is para sa mga glass. At itong red is para sa mga papers and rugs. At itong green ay para sa mga food waste. Lahat ng mga basura dito is nasa tamang ayos. Ibig sabihin, dapat ang ilalagay mo lang dito sa may green is yung mga food waste, papers, mga metal, at itong mga plastic. Yan, tingnan natin. Dito sa plastic, lahat yan sa loob is plastic. At dito naman sa glass, sa metal is mga glass or mga bote. Dito naman is mga papers, ayan. At dito naman is food waste. Hindi pwedeng paghahaluin yung basura dahil makakabayuli tayo sa mga laws yan pagdating sa basura dito sa International Maritime Organization. Pag nagpaghalo-halo natin yan at may tendency nga na inspection ng mga authorities yan, may tendency na makamulta ng dolyar yung barko. Kahit saan ka magpunta, parting area nitong barko is makikita natin na lahat yan ay may mga basurahan. Paano naman pag hindi nalagay sa tamang segregation ng basura pag dito sa barko? I-compare natin kung nasa lupa tayo. Yan ang pag-uusapan natin. Let's go! Siguro nagtatanong kayo kung saan namin nilalagay yung mga basura namin dito sa barko na nasa dagat naman kami. Lalo na pag malayo talaga tayo sa kabihas na ng isla. So ngayon napaisip siguro kayo nga baka itinapon namin sa dagat. Ganito po yan. Tuwing nasa port kami o kahit anong pantalan sa buong mundo, kahit na anong country, nagbababa kami ng mga basura. At alam nyo ba, yung mga basura namin dito sa barko na ibinababa namin mismo doon sa mga port, sa mga authorities, is mismong ang kumpanya o ang barko nagbabayad ng dolyar. Ganun kami kasensitive pagkarating dito sa basura. Kami na yung magbibigay ng basura, sila nang tatanggap sa mga basura namin mula dito sa barko, at nagbabayad kami. Mababa lang lahat ng mga basura na mula dito sa barko. Kaya, sa mga nagtatanong dito at nagko-comment siguro sa mga video natin kung tinatapon ba natin sa dagat yung mga basura, ang tanong po niyan ay hindi. At meron tayong mga specific na mga basura na allowed sa mga authorities na pwedeng itapon at meron tayong mga trainings dyan. So kung gusto nyong malaman, mag-comment kayo sa comment section para mabigyan ko kayo at ma-replyan ko kayo. Hindi namin pwedeng itatapon, lalo na pag plastics, sa dagat. Dahil once nga nahuli tayo ng mga authorities or ng mga port authorities na lumalabag tayo sa batas pagdating sa International Maritime Organization, ay posibleng mahuhold yung barko natin. At posibleng yung mga opisyal ng barko is makukulong. Itong hawak natin ngayon, ito yung dalawang klase ng basura. Itong plastic at saka itong papel na binabalot natin dito sa garbage bag para secured. At ito na, tatapon na natin. Sa prank, akala nyo itinapon natin sa dagat. Delikado, makukulong tayo dyan. At dyan, binaba natin para ilagay natin sa garbage room. Tara, let's go!
Hindi pwede na basta-basta lang tayo magtatapon ng kahit anong klase na basura kung hindi natin nasusunod yung laws or batas. So dito ipapasilip ko sa inyo itong garbage room natin. Garbage store. Ayan, meron tayong garbage store. So nandito lahat ng mga kulay ng kahit anong mga basura na sinisegregate namin dito sa barko. Charan! Ayan, nandito lahat ng kulay. Tara, pasok tayo. Dali natin to. So, ganito kami magligpit ng basura. Ayan. So, lahat ng basura namin naka-secured, nakabalot dito sa garbage bag. At kahit kung anong klaseng basura, inilagay namin dito sa iba't ibang kulay. Lahat ng kulay ng mga basura or gamit namin na color coding is nandito. Ito yung garbage store natin, napakalinis, di ba? Ayan, so gaya nito, papel. Ayan, so ito yung mga karton, mga papers. So dito natin ilalagay sa pula. Ito. At ito naman is plastic. So yung plastic is dito natin ilalagay sa yellow. Ito. Dapat talaga nasa ayos yung basura natin, guys. Ayun, plastic yan. So lahat ng maglagay dito sa yellow, plastic. At dito naman sa pula is yung mga papel. At dito, yung sa kulay green is yung food waste. Ito yung mga tira-tira na mga pagkain. Ayan, at dito nalalagay yung mga food waste. Iba't ibang klase ng kulay at iba't ibang klase ng basura. Ayan. Stick. Ito, sarado natin. Ito yung mga cargo rescue, mga operational waste, mga incinerator waste sa parte ng makina ng barko, sa engine. Ayan, so lahat nito is nasa ayos at naka-segregate tayo. At ganito din kalinis yung aming basura. So dito sa barko, hindi pwede na basta-basta tayong magtapon ng basura. Hindi kagaya pag nasa lupa, lalo na pag sa Pilipinas, kahit saan pwede ka magtapon ng basura. Pero dito, sa basura namin, ayan, basurahan or garbage store natin dito sa barko is napaka-sensitive pagdating sa basura. Let's go. Sarado na natin. Hanggang dito lang muna yung ating vlog ngayon at siyempre dito pa rin tayo sa may parte na area ng Indonesia. Kung mapapansin nyo dito, ayan, nasa angkorahe pa kami at yung mga barko din, mga naka-anchorage. Ayan guys, andito tayo sa may parte ng Indonesia pa rin. Ayan. So sa mga nagtatanong pa dyan, kung kahit anong mga tanong nyo, comment nyo na lang dyan sa comment section para malaman din natin. At sana nasagot na natin yung tanong ninyo kung gaano at paano natin nililigpit yung mga basura dito sa barko. Once again, this is DJ Eds. Ingat po tayong lahat mga bossing. At don't forget to follow my YouTube channel, TikTok at dito na rin sa ating Facebook page. Ingat! Bye-bye!